Hindi sinipot ng na-dismiss na pulis na si Alan De Castro at driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay ang investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ngayong Martes, February 27, 2024. Sina De Castro at Magpantay ang mga pangunahing suspect sa Catherine Cabelon case. Ayon sa mga senador, dapat ay present na ang dalawa sa susunod na hearing kaya kailangan silang isyuhan ng subpoena. Sa ulat ng ABS-CBN News Online, sinabi ng abogado ni De Castro na si Attorney Ferdinand Benitez na hindi nakadalo sa pagdinig ang kanyang kliyente dahil inaalagaan daw nito ang misis na buntis. Bahagi ng sulat ni De Castro, ang aking asawa ay 8 buwang buntis at kasalukuyang nakakaranas ng matinding sakit. Ako mismo ang nag-aalaga sa kanya at sa aming paparating na anak dahil nanganganib ang asawa at anak ko na nasa kanyang sinapupunan pa. Sinabi naman ni Magpantay na may sakit ang kanyang abogado kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig at walang gagabay sa kanya sa pagsagot sa mga tanong. Ayon naman sa chairman ng committee na si Senator Ronald Bato de la Rosa, dating Philippine National Police Chief Flemcy Alibay ito. Saad ni de la Rosa, "You should come here. Hindi yan rason na buntis ang asawa mo. Ako noon 3 ang anak ko. Pinanganak na wala ako sa tagiliran ng asawa ko." Sinabi naman ni Police General Kenneth Lucas, Chief of Police Regional Office Calabarzon, na sinabihan siya ni De Castro noong Lunes, February 26 na willing siyang umattend sa hearing pero ang abogado raw nito ang may ayaw. Samantala hindi pa rin natutunton ang kinaroroonan ng beauty queen na si Catherine. Ayon sa ina nitong si Rose Camilon, nais lamang malaman ng kanyang pamilya kung nasaan ito at kung ano ang nangyari rito. "Maglilimang buwan na po at wala kaming alam kung nasaan siya," sabi nito. Sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group, CIDG4A Deputy Chief Police Major Nilo Moralos, noong January 2024, lumalabas na patay na si Camilon base sa mga kwento ng mga saksi. Saad ni Moralos, "We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. Sa flow po ng investigation namin, hindi namin masasabi kung wala na talaga. Pero based po doon sa account ng witnesses namin, it appears na, yan na nga po, patay na nga po." Nagsabi naman ng hinain ang ina ni Catherine na si Rose Camilon. Ayon sa kanya, ang lagi ko lang hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala po ng aming anak dahil 4 na ho ngayong buwan. Sa susunod na buwan, halos 5 buwan na wala kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit po medyo nakikita ko na po nalabas ang mga balita na ganito ang nangyari sa kanya, pero wala naman ho akong nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano po ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lamang sir ang lagi naming hinihiling na magkaroon ng linaw ang pagkawala ko ng aking anak. Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin dun sa lugar na sinabi ng aking anak na nandoon siya, na doon ang punta niya. Sinamahan po kami kung saan ho po pwede siyang hanapin, hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Di ho talaga namin makita at wala kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Noong gabi po ng October 30, nung pumunta kami sa police station sa amin sa Toy, may nag-message po kay Che sa anak ko sa panganay na kaibigan po nila. Doon po namin nalaman na siya ay may boyfriend nga po siya. Bago po namin sinabi sa PNP sir, nag-file po kami ng comply sa NBI Batangas sir. Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali dahil lang isip nga po namin kabaro siya ng mga pulis. Marami hong sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka ganito ganyan. Sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ko sa kanila dahil kailangan po namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak.